Magandang gabi, welcome sa On The Record, ang in-depth interview show ng I-24 News. Matapos ang ilang buwang pagkaantala ng usapan sa tigil putukan sa Gaza, naglabas ang Board of Peace ng 15-point roadmap noong Biyernes para tapusin ang pagpapatupad ng komprehensibong peace plan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos para sa Gaza. Ayon sa roadmap, papasok ang National Committee for the Administration of Gaza sa Gaza Strip at aakuin ang mga tungkulin nito mula sa Hamas. Ide-deploy ang International Stabilization Force para mapanatili ang seguridad, sanayin ang pulisya ng Palestina, paranggasiwaan ang distribusyon ng humanitarian aid, at suportahan ang transisyon. Nanawagan din ang roadmap na itigil agad ng Hamas at Israel ang lahat ng operasyong militar at para sa pagpapatigil sa paggamit ng mga armas ng Hamas na orihinal na konektado sa unti-unting pag-atras ng mga puwersa ng Israel mula Gaza. Ngunit ngayon ay tila naging isang kondisyon bago umatras ang IDF sa halip na sabayang proseso. Kaya ba ito na ang simula ng katapusan para sa Hamas bilang bantang militar sa mga Israeli at mga taga-Gaza? O magagawa ba nito makahanap ng paraan gaya ng nakasanayan nito para iwasan ang kasunduan at hindi magdisarma at manatiling pangunahing armadong puwersa sa Gaza? Para ipaliwanag ito, ikinagagalak naming muling makasama si Ahmad Fuad Al-Khatib sa palabas. Si Al-Khatib ay Palestinian-American na manggagawang makatao at aktivista sa kapayapaan. Tubong Gaza si Al-Khatib at labis siyang naapektuhan ng digmaan dahil 12-12 ng malalapit at malalayang kamag-anak niya ang napatay sa airstrike ng Israel. Isa rin siyang senior fellow sa Atlantic Council kung saan pinamumunuan niya ang Realigned for Palestine na proyekto. Ahmad, maraming salamat sa iyong pagbabalik sa programa. Ano masasabi mo sa roadmap na lumabas noong Biyernes? Ito na ba ang matagal nating hinihintay na dokumento? Tulad ng iba, nagduda rin ako nung una. Tutal, Hamas ang kaharap natin, na pumirma na noon sa iba't ibang kasunduan gaya ng sa Palestinian Authority para sa pagkakasundo at pag-iisa ng Gaza at West Bank. Pero hindi tinupad ang mga pangakong pagsamahin ang mga ministeryo nito sa Palestinian Authority. Nakita natin ang Hamas na pumasok sa iba't ibang kasunduan ng tigil putukan kasama ang Israel. Mayroong tigil putukan noong ika-6 ng Oktubre. Nakita natin na pinili ng Hamas na labagin yon noong Oktubre 7. Kaya't may mahabang kasaysayan kung tutuusin ng Hamas na bahagi ng mga kasunduan pero nakakahanap pa rin sila ng paraan para uwiwas dito. Ayos lang nalapitan ito ng may pagdududa. Pero habang tumatagal at nakikinig ako sa ilang leader ng Hamas, habang naririnig ko rin sa likod ng mga eksena mula sa ilang opisyal na malapit sa negosasyon, habang nakikita ko ang mga reaksyon ng Israel, habang lumalabas ang Board of Peace, at habang unti-unting humuhupa ang lahat, kung tutuusin, sa tingin ko marami tayong pwedeng pagbasehan dito. Sa palagay ko, maaari itong magkaroon ng seryosong epekto sa magiging direksyon ng hinaharap ng Gaza. Sa pananaw ng kwento, maaari talagang maging ganito ito. Gusto ko yung sinabi mo na simula na ito ng katapusan ng Hamas. Ang kwento ng teroristang organisasyon ay nagsimula noong dekada 70 bilang samahang pangkawang gawa at opisyal na inilunsad noong 87 hanggang sa pag-angat nila sa kapangyarihan, hanggang sa pagkuha nila ng kontrol sa Gaza at ginawang isang kuta ang baybaing bahagi para sa karahasan, para sa terorismo, para sa mga lagusan, mga rocket at iba pa. Sa tingin ko, ito na marahil ang huling yugto ng kwento ng Hamas. At kasama nito, ang posibleng pagbabasura sa naratibo ng armadong paglaban. Kahit na may mga tanong tungkol sa pagkakasunod-sunod, mga tanong tungkol sa beripikasyon, mga tanong tungkol sa kakayahan at kapasidad ng komiting teknokratiko ng pandaigdigang puwersa para sa pagpapanatag. May mga umuusbong na tanong tungkol sa bagong puwersa ng pulisya ng Gaza. Kakayanin ba talaga nila ito? Kaya maraming dapat suriin, pero sa totoo lang, ngayon lang ako naging optimistiko matapos ng maraming buwan. Kaya't himayin natin ang usapin ng pagkakasunod-sunod na binanggit mo. Ayon sa teksto ng 15-puntong roadmap, ang usapin ng pagdidisarma sa Hamas at ang pag-atras ay dapat na magkaugnay na napakalabo ng pagkakalahad. Pero pagkatapos noon, ang mataas na kinatawan para sa Gaza, si Nikolai Mladenov,
ay naglabas ng paglilinaw na nagsasabing dapat magkasabay na mangyari ang dalawang proseso. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Punong Ministro Netanyahu matapos ang kulong nila noong Lunes. Sinabi niya na kapag natapos lamang ang pagdisarma at pag-decommission ng Hamas, doon pa lang magsisimula ang pag-atras ng IDF. Paano mo ipapaliwanag ang pagbabagong ito sa kanilang posisyon? Sa tingin ko, sa isang banda, may desperadong pagtatangka na pangunahan ang anumang hakbang ni Punong Ministro Netanyahu at ng kasalukuyang gobyerno na papalapit na sa isang mahalagang eleksyon sa Israel ngayong Oktubre upang hadlangan ang anumang pagtatangkang umatras mula sa kasunduan. May ilang mga boses na naniniwala na ang pamahalaan ng Israel ay hindi talaga handa na seryosong pumayag ang Hamas sa demilitarisasyon at pagdisarma. At dahil dito, may kaanting hindi kasiguraduhan kung paano magpapatuloy. Kaya yun ang isang panig. Sa kabila naman, at sinasabi ko ito bilang isang tagamasid mula sa labas, kumbaga, at hindi gaano bilang isang taga-Gaza na direktang apektado. Maaring sabihin ng iba, madaling maunawaan ang pag-aatubili ng Israel na magtiwala sa Hamas na isuko ang mga taktikal na benepisyo. Sa nakalipas na, alam mo, 10 buwan na mula nang magka-tigil putukan. Pero pati na rin mula noong ika-7 ng Oktubre. Ibig kong sabihin, napakamahal ng naging digmaan na ito para sa Estado ng Israel pagdating sa lakas tao, mga yaman, at pati na rin sa reputasyon ng Estadong Hudyo sa pandaigdigang entablado. Kaya naman, kung bibitawan ang kontrol sa Gaza na sa ngayon ay siya lang ang maaring ituro ni Punong Ministro Netanyahu bilang paraan para mapigilan ang muling pagbubuo ng Hamas, mapigilan ang isa pang pag-atake na katulad ng nangyari noong ika-7 ng Oktubre na muling mangyari at upang matiyak na ang Gaza ay hindi na magiging banta sa seguridad. Hindi niya magagawa, maging siya o sinumang susunod na punong ministro ng Israel, anuman ang mga pampagandang pananalitang ginagamit nila para sa eleksyon. Hindi talaga nila kayang talikuran ang pagkontrol sa Gaza nang walang mapapatunayan at konkretong resulta, higit pa sa mga mabibigat na armas lamang. Nagsimula ang pagdidisarma sa pag-uusap tungkol sa mga mabibigat na armas, mga mortar, mga rocket, ang mga granada. Pero aminin na natin, ang Hamas ay may mga RPG lang. Ilang daan na lang ang natitira sa kanila. Ang pamunahing tampok ng mabibigat na armas ay ang mga lagusan na ayon sa mga sanggunian ng Hamas, karamihan sa mga lagusan ay matatagpuan sa mga bahagi ng Gaza na kontrolado ng Israel. Halos 70% sa labas ng dilaw na linya. Kaya mahalaga yon. Pero tandaan din natin, gumamit ang Hamas, ibig kong sabihin, ang malaking karamihan sa mga nasawi at nasugatan noong Oktubre 7 ay dulot ng magagaan na armas gaya ng AK-47, 16 at iba pa. At B, kailangan lang ng Hamas ng maliliit na armas para kontrolin ang populasyon sa Gaza, para mamuno, maghari at impluwensyahan ang takbo ng politika. Napagtanto na hindi sapat ang pangako sa mabibigat na armas. Kailangan ganap na tanggalan ng armas ang Hamas. At pangatlo, naisip ko talagang mahalaga at critical ito. At may mga source ako sa Gaza na nagsabing iginiit ng Hamas na idagdag ang probisyong ito sa inilalabas ni Nikolai Mladenov at ng Board of Peace. Nagbigay ang militar ng Israel at Shin Bet ng mga listahan ng mga hamula ng mga pamilya, angkan at tribo sa Gaza na kailangan ding tanggalan ng armas. Malaking suporta ang natanggap nito at labis na positibo ang naging pananaw ng populasyon sa Gaza tungkol dito. Hindi mo pwedeng tanggalan ng armas ang Hamas at Islamic Jihad na di umanay pumirma rin at iiwan mo ang mga makapangyarihang angkan na ito, ang mga tribo na may mga armas nila para takutin ang mga tao, lumikha ng kanilang mga milisya at gang. At naisip ko na napakatalino ng ganung paraan para maging patas ang laban. Kaya yon, at natatakot ang Hamas sa mga angkan na ito, sa mga pamilyang ito. Dahil kung magdidisarma ang Hamas, ang mga pamilyang ito ay may mga lumang paghihiganti at ganti laban sa grupong terorista. Kaya sa tingin ko, nung nakita natin si Nikolai Mladenov na nagbigay ng paglilinaw na ito, ng pagbabagong ito, ginawa nitong. Ito talaga ang nagpatibay sa kasunduan. Ginawa nitong.
Pinatibay nito laban sa mga pagtutol ng Israel. Pinatibay nito laban sa mga lokal na elemento na maaring isapanganib ang kinabukasan ng Gaza o ang mga hamula, mga angkan at mga tribo. Dahil dito, hindi agad bibitawan ng Israel ang bagay na pinaghirapan at mahal ang halaga. Sa tactical, estratehikong at PR na pananaw, kung walang matitibay na tagumpay tulad ng pagdidisarma ng mga magagaan at mabibigat na armas. Dalawang komento dyan. Una, ang pagkakaintindi ko mula sa mga source ko sa Gaza ay sinusubukan talaga ng Hamas na kunin ang mga armas na ito mula sa iba't ibang angkan sa loob ng Gaza para mapanatili o maitago pa nila ang ilan sa mga armas na ito. At sinasabi rin ng Hamas na hindi kami pumayag sa pagdisarma o pagdecommission ng armas namin. Pumayag lang kami na itago ang mga ito sa ilalim ng isang Palestinian na ahensya sa bodega na may pinto at kandado. At sa kahit anong oras, maaari nilang pasukin ang bodega na yon kung gugustuhin nila. Pero mas interesado ako sa, alam mo, halos 10 buwan na tayo sa tigil putukan na ito. Ano ang nagbago? Ano ang nagtulak sa Hamas na sa wakas ay pumayag sa roadmap na ito na halos nakabase sa resolusyon ng UN Security Council na hindi naman bago? Kaya ano ang nagbago sa pananaw ng Hamas para sa wakas ay pumayag sila? Mabilis lang, ilang komento lang tungkol dyan. Isa pa sa mga narinig ko ay sinusubukan din ng Hamas na dahil ang paunang pahayag ay nagsabi na ang maliliit na armas ay isa sa ilalim sa regulasyon ayon sa bagong mekanismo na itatatad ng NCCAG, ang Technocratic Committee. Dahil dito, inilipat ng Hamas ang ilang maliliit na armas mula sa arsenal at ibinigay sa mga miyembro nila. Sinasabi, panatilihin ninyo ang mga ito at magkunwaring sa inyo ang mga ito at subukang irehistro sa NCCAG sa paraang maprotektahan ninyo ang inyong sarili bilang mga miyembro. Pero para rin sa hinaharap, maaari tayong muling magsama-sama gamit ang mga ito, ang mga rehistradong armas na ito. Kaya bahagi iyon ng dahilan kung bakit ang Board of Peace at si punong ministro Netanyahu nang makipagkita siya kay Nikolai Mladenov ay iginiit na hindi aalis ang Israel hanggat hindi rin natutugunan ang issue ng maliliit na armas. Upang maagapan ang ilan sa mga laro at maniobra na pinag-usapan natin at alam ng lahat ng may matinong pag-iisip, maaring subukan ng Hamas na gawin yon. Kaya yon ang isang bahagi. Ang isa pang punto, napakahalaga nito, napapasalamat ako na binanggit mo ito, tungkol sa pag-iimbak ng mga armas. Kaya mahalagang bigyang diin lang kasunduang ito, gaya ng sa huli. Ito ay isang uri ng pagsuko para sa Hamas at paggamin ng pagkatalo. Matagal nang itinuturing ng Hamas na pulang linya ang kanilang mga sandata. Yung pananalita nila, hindi sila susuko habang may digmaan. Hindi talaga. Pero sige, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ito na talaga ang katapusan. Ibig ko sabihin, kung ipapatupad dito gaya ng iminungkahi, ito ay pagsuko ng Hamas. Ito ay pagbitiw. Lagi kong ginagamit ang metapora na walang langis ng ulibo kung walang ulibo. Walang Hamas kung walang mga sandata. Kaya bakit pumayag at bakit pumayag? Pero para lang tapusin agad ang punto, sila. Ang kasunduan ay ginawa para hindi mapahiya, para subukan. At dito pumasok ang mga taga-Qatar, mga taga-Ehipto at mga taga-Turkiya na nakipagtulungan sa Board of Peace at administrasyon ni Trump. Para sabihin, sige, hindi namin ipapamukha na ito ay magiging isang ganap na pagkatalo. Gagamit kami ng mga salitang tulad ng imbakan. Gagamitin namin para hindi mo maranasan ang kahihiyan ng pagsuko ng iyong mga armas sa mga Israeli. Ipapasa mo ito sa isang elementong Palestino, ang NCA at ang kanilang pulisya para sa imbakan. Pero narinig ko ang kung ano-anong bersyon mula sa matutunaw ang mga ito hanggang susunugin ang mga ito. Pero ganoon din, nako, bigla na lang may na short circuit daw sa mga imbakan na yon dahil sa mga Israeli. Ang ibig kong sabihin, ang ideya na magkakaroon lang ng isang bodega na puno ng mga armas sa Gaza at ang Israel ay basta na lang maghihintay para sa Hamas. Ibig kong sabihin, ito ay katawa-tawa. Alam ng lahat na hindi ito mangyayari. Ang mga armas na ito ay ilalabas mula sa Gaza at matutunaw para gawing bakal.
Kaya kailangan itong maintindihan bilang isang paraan para bigyan ng Hamas ng mahinahong daan ng pag-atras. Na tayo papaano sa harap ng Al Jazeera at sa harap ng lahat ng mga sunod-sunuran sa buong mundo at ng pro-Palestine na kilusan para masabi nilang hindi sila lubos na sumuko. Nasa ligtas na imbakan ang mga armas namin. Kaya bakit na yon? Kung titingnan mo, simulan natin sa rehiyon. Ang Islamikong Republika ng Iran, kahit na hindi pa sila tuluyang bumagsak, pero nasa matinding kagipitan sila. Meron kang Hezbollah sa Lebanon na lubog sa sarili nitong gusot. Meron kang mga taga-Qatar na hindi makapag-export ng kanilang LNG, ang kanilang likidong natural na gas, sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz. Lubos silang naputol mula sa pandaigdigang ekonomiya, sa madaling salita. Hindi nila kayang magpasok ng bilyon-bilyong dolyar sa Hamas, sa Gaza. Kakakuha lang ng mga Turko ng F-35, sinusubukan nilang makipag-ayos sa NATO, sa administrasyon ni Trump. Gusto nilang ibenta ang S-400 na nakuha nila mula sa Russia sa UAE. May nagbabagong mga dinamika sa rehiyon. Pagod na ang mga Ehipsyano na nananatiling ganitong magulo at hindi matatag ang Gaza. Nanganganib ng mabuwag ang Palestinian Authority. Paparating na rin ang eleksyon. Kahit paano mo tingnan, sa regional na usapan, ibang-iba na ang rehiyong ito kumpara nung 2023, yung tinatawag na Axis of Resistance, o kahit yung ideya ng Sunni Axis na sina Turkey, Qatar, at sa isang banda, Saudi, o sa mas maliit na bahagi, Pakistan o Egypt, ay posibleng kasama noon. Pagkatapos, tingnan mo ang Gaza. Halos walang naging progreso. Ang ibig kong sabihin, ang Hamas ay talagang may ilang tao, ang ibig kong sabihin, ang pagpuntirya sa pamunuan ng Hamas tulad ni Zaidin, Al-Haddad at iba pang malalaking pangalan mula sa lumang henerasyon bago ang Oktubre 7 ng Al-Tassam Brigades. Ang mga militanteng nagsagawa ng pag-atake noong Oktubre 7 na tumulong sa pagbuo ng infrastruktura. Ang infrastruktura ng Hamas at ang hanay ng mga senior at mid-level na commander ay halos naubos na. Lahat sila Sinwar, ang kanyang kapatid at Abu Pote. Kaya, ang kanilang militar, Their military. naririnig natin, ang Hamas ay nagre-recruit ng maraming kabataan, mga teenager. Hindi nga nila matuturuan ang mga bata ito na magpaputok. Una, dahil wala talagang mga firing range. Wala ring mga lugar kung saan sila pwedeng magpaputok ng kanilang mga AK. Hindi nila matuturuan ang mga bata gumalaw gaya dati bago Oktubre. Pito dahil siguradong tatargetin sila ng Israel. Meron lang talagang limitadong arsenal ng mga armas ang Hamas sa Gaza. Hindi sila makakapapagpuslit ng dumaraan sa Egypt. Hindi rin nila ito mapapalitan o madadagdagan. Nakapagparami sila ng ilang IED mula sa mga hindi sumabog na bala ng Israel. Ginamit nila ang ilang mga kable at tubo mula sa mga nasirang bahay para gumawa ng mga simpleng, tubo ng rocket at bodopo. At mga kable para sa IED kung ano-ano pa. Pero pinag-uusapan natin ang nauubos na supply kahit tuloy pa rin ang pag-target ng Israel matapos ang tigil putukan. Walang command structure. Kahit inayos nila at sinusubukang buuin muli ang ilan sa kanilang infrastruktura. Walang totoong reserba ng mga tunay na sanay sa labanan na papalir. Patuloy na tinutugis ng Israel ang mga sangkot sa Oktubre 7. Walang pagdagdag sa mga inventaryo, walang pagpuslit ng anumang hilaw na materyales at mga sangkap. Walang rekonstruksyon sa antas na inaasahan ni Hamas na magsisimula na, kung saan daan-daang milyong dolyar ang papasok at maililihis ng grupo at magagamit sa muling pagpapatayo. Wala na silang ibang pagpipilian, kaya dito ko natatapusin. Dito ko rin nais na mas maraming Israeli pro-Israel na komunidad, Zionista, o ang komunidad ng mga Hudyo ang hindi masyadong nagdududa. Sa totoo lang, maniwala kayo sa akin, matagal ko na itong sinasabi na mahigit 2 taon, na ang karamihan sa mga tao sa Gaza ay laban sa Hamas. Ngayon, hindi porket laban sila sa Hamas ay mahal nilang Israel o pabor sila sa kapayapaan sa parang tinutukoy natin. Ibig sabihin lang nito, kung ito man ay dahil sa mga naging epekto ng Oktubre 7 o dahil sa kabuuan ng 2 dekada ng Hamas o dahil sa asal ng Hamas habang may digmaan, kung ito man ay dahil sa kabiguan ng Palestinian National Project o ng naratibo ng armadong paglaban, sawa na ang mga tao sa Hamas. At alam ng Hamas na ang tanging dahilan kung bakit sila ang namumuno at nakakakontrol ay dahil sa kanilang mga baril. At kaya nakikita nila ang kabuuan ng mga nabanggit. Parang sinasabi nila na hindi na natin kaya, wala nang pag-asa. Kaya sa tingin ko, napilitan silang tanggapin ang kasunduang ito. Tingnan mo, ang inilalarawan mo ay parang sinusuko ng Hamas ang dahilan ng kanilang pag-iral.
Hindi ako sigurado na basta na lang silang susuko ng walang laban. Pero gusto ko munang lumayo sandali mula sa Gaza bago tayo mapatuloy sa mas malawak na usapin. Dahil noong nakaraang buwan, si Pangulong Mahmoud Abbas ng Awtoridad ng Palestina inihayag na magkakaroon ng halalang pambatas sa Nobyembre ngayong taon. At sa susunod na taon, magkakaroon ng halalang pampangulo sa unang pagkakataon sa mahigit 20 taon. Ngayon, nangyari na ito dati, ang anunsyo ng halalan sa Palestina. Gaano mo nakikitang posible na mangyari ang prosesong ito? At sumusunod ba ang PA sa lahat ng iba't ibang reforma na kailangan nitong gawin upang muling makuha ang pagiging lehitimo mula sa pandaigdigang komunidad? Alam ko malaki ang tanong na ito, pero subukan mong sagutin ito ng maikli kung maaari. Tiyak, sa tingin ko, delikado kung magdaos tayo ng halalan, lalo na sa pambansa. Kung gusto mo ng lokal na halalan sa ilang lugar sa West Bank, ayos lang. Walang buhay politika sa mga teritoryo ng Palestina, kabilang ang West Bank, ayon sa mabuting kaibigan ko na nakausap ko sa DC. Walang politikang Palestino, kundi palace politics lang. Pinahina ni na Pangulong Abbas at ng kanyang malalapit na tao ang mga institusyon ng Palestina, Fatah at PLO. Kaya sa tingin ko, bago ka makarating sa eleksyon, ang eleksyon ay tungkol sa panlipunang estruktura. Ang eleksyon ay tungkol sa malayang pamamahayag. Tungkol ito sa kalayaan sa pagsasalita. Tungkol ito sa pagkakaroon ng mga tao ng pangunahing pangangailangan sa hierarchy ni Maslow bago makarating doon. At saka, eleksyon agad pagkatapos ng Hamas. Sino ang nakakaalam kung tapos na ang proseso ng pagdidisarma nun? Sa tingin ko, mali ito dahil baka yon ang inaasahan ng Hamas. Ang eleksyon kung saan ang Hamas o sinumang ibang kalahok ay hindi lubos na kumikilala sa Israel at hindi tumatalikod sa karahasan ay magiging isang sakuna. Sa huli, sa tingin ko, ang eleksyon sa Gaza nang hindi lumilika o ang eleksyon sa mga teritoryong Palestino nang hindi lumilika ng pampulitikang buhay na hindi pabor sa anumang paksyon. Sa ngayon, kailangang miyembro ng paksyon gaya ng Hamas, Fatah, Palestinong Islamikong Jihad at iba pa ang sinumang gustong tumakbo. Walang profesional o independenteng Palestino na pwedeng tumakbo o gumawa ng sariling partido. Kaya sa tingin ko, dun muna tayo dapat magsimula bago rito. Hindi mo makukuha ang lehitimasyon mula sa eleksyon. Nakukuha mo ito mula sa pagbabago sa lipunan na nagdudulot ng eleksyon, hindi baliktad. Sa totoo lang, sa madaling salita, ang inilalarawan mo ay ang pagtatatag ng isang pampulitikang kultura sa mga teritoryo ng Palestina. Isang bagay na wala pa at karaniwang isang mahabang proseso. Kailangan nating itigil muna yan dahil lilipat na ako sa huling bahagi ng palabas, ang rapid fire segment. Ipapakita ko ang 3 larawan at sagutin mo agad. Sabihin mo agad ang unang pumasok sa isip mo. Heto ang unang larawan. Ang bagong leader ng Hamas, Khalil al-Hayya. Isang pro-Iran na tanga na naiipit sa pagitan ng lumang mundo at ng bagong nagbabagong mundo at hindi alam kung ano talaga ang dapat gawin. Pero nakakagulat, nagawa niyang pilitin ang Politburo na tanggapin ang pagdidisarma. Siya ba ang dahilan kung bakit pumayag ang Hamas? Dahil sa loob ng 10 buwan, hindi sila pumayag. Walang nagbago kundi siya. Naging leader lang siya. Saglit, siya ba ang dahilan ng Hamas? Pumayag. Sa tingin ko, talagang nauunawaan niya ang sinabi ko sa'yo. Na ang Hamas ay talagang nasa huling yugto na sa Gaza at pananagutin sila at magiging responsable sa pagkawasak ng mga Palestino sa Gaza. At napagtanto niya na kung hindi sila magbibigay kahit kaanting concession o higit pa, na ito ay kasalanan ng Hamas, na hindi sila kailanman mapapatawad ng mga Palestino para dito kahit anong gawin nilang paliwanan. Sila ang may kasalanan dito. Desisyon nila ito. Kaya, muli, nakakatawa man, sa tingin ko, isa siya sa mga mas radical na elemento. Pero nagawa pa rin niyang somehow kilalanin na kailangan nilang sumang-ayon. Interesante. Dumako tayo sa susunod na larawan. Ang mataas na komisyoner ng Board of Peace, mataas na kinatawan para sa Gaza, Nikolai Mladenov. Isang lalaki na natutunan kong pahalagahan at igalang, isang lalaki na gusto ko, isang lalaki na sa tingin ko ay kailangan pa ng kaunting tulong. Sa tingin ko, talagang nagsusumikap siya. Sa tingin ko, may mga bagay siyang hindi napapansin paminsan-minsan. Pero sa kabuuan, sa tingin ko ay matapang siya.
Hinahamon niya ang Hamas kapag kinakailangan. Kamakailan, sinare niya ang tweet ko, kaya tinuligsa siya ng mga lider ng Hamas at inatake ako. Sumunod, naglabas ng pahayag ang Al Jazeera. Sino ba talaga si Ahmad Al-Kataib na kahina-hinala? Pero si Nikolai ay isang master sa pagbabalansi at may mga sinabi at ginawa siya na sa tingin ko baka mas pinili kong maging mas matindi. Ginawa niya ito na may malawak na pananaw para dalhin tayo kung nasaan tayo ngayon. Kaya natutunan kong pahalagahan ang kanyang estilo kahit hindi ako sigurado kung magtatagumpay siya o hindi. Pero kung may isang Sige, tao bigyan natin na siya ng benepisyo ng makakagawa pagdududa. nito, Magpatuloy siya yun. tayo sa huling larawan. Si Pangulo ng Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, at ang kanyang pangalawang Pangulo, Hussein Sheikh. Maikling sagot lang, pakiusap. Hussein Sheikh, umaasa ako, ibig kong sabihin, sa isang banda, pinahahalagahan ko na nakuha niya ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Israel. Ibig sabihin nito ay practical siya. Marami siyang karanasan. Sa kabilang banda, nag-aalala ko na kailangan niyang ipagpatuloy ang ilang bahagi ng retorika na ginagawa ni Abbas. Sana magretiro na si Abbas. Sana gawin na lang ni Abbas ang marangal at matinong bagay at magkaroon na lang ng pandangal na tungkulin at mag-move on na lang. Talagang binabastos niya ang sarili niya sa patuloy niyang kapit sa kapangyarihan nang hindi naman kailangan. Pero wala akong masyadong inaasahan sa kanilang dalawa sa ngayon. Sana mali ako tungkol kay Ginong Sheikh. Palagay ko, lahat tayo nakakaramdam yan. Ahmad, kailangan muna nating tapusin dito sa ngayon. Pero gusto kitang pasalamatan muli sa iyong oras at mga kawili-wiling pananaw. Samahan niyo ulit kami sa susunod na linggo dito sa On The Record. Mahahanap ninyo ang episode na yon at lahat ng mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Salamat sa panonood.